What's up guys? Kumusta po yung lahat? Ang binubo ko ngayon ay may binubo na po tayo ngayon. Ito na yung battery ng ating minis power station. Backup pag nag-burn out, backup power pag nag-burn out. At soon ilalagay natin to sa solar, pero ngayon ay i-charge muna natin siya bila sa ating charger. Saka na yung ating solar dahil medyo mahal. So pakita ko sa inyo yung connection. Nakapag-series na tayo. Negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. Ito yung kanyang pinaka main. Positive, main negative, main positive. Tapos ngayon ay maglalagay tayo ng active balancer. Tapos mamaya yung ating BMS. So ito yung ating BMS. Okay, so maghinang muna ako at mamaya papakita ko sa inyo. Alright. So ayun guys, nalagay ko na yung ating active balancer na 6 amperes. Ayan, umiilaw na siya. Ibig sabihin, working. So, yung ibang mga wire niya ay diklaan ko na lang para sila ay magpantay-pantay. Pero, ayun, hindi pa rin sila nagpantay-pantay. Pero, ang tip ko lang, pag mag-i-click kayo ng mga wire, kasi ang ginawa ko dito, tinanggal ko muna itong sakit, tapos dito ako nagbawas. So, mas maganda, bago kayo maghinang, putulan nyo na. Kasi ang tendency kanina habang dito ako nagpuputol, dumidikit dito sa mga to. Pero siguraduhin nyo muna yung sakit niya o yung ito, adapter niya ay nakatanggal dito sa BMS. Ay, active balancer. Nakatanggal dito sa active balancer para hindi ito masira. Dahil pag nag-short ito, goodbye Philippines. So ayan, ang next ko naman na ilalagay ay yung ito, BMS na 100 amperes. So asan na yung kanyang wire, at yun naman ang aking ilalagay. Ihinang ko naman ito. So i-clean ko na yung mga ibang wires niya para saktong sakto lang dito ko. Balak ko dito ko lang ilagay parang magkatabi sila. Tapos dito sa gitna yung low voltage disconnect para magkakatabi lang sila. So again, wiring sa muna ulit ako at update ko na lang ulit kayo mamaya. Alright. So ayan guys, nakabit ko na yung ating BMS. Tapos ito yung active balancer. Ayan, na wiring ko na din siya, nalagay ko na. So same process itong active balancer at saka itong BMS. So yung black is negative, second lane is dun sa pagka-series niya, and then ganon hanggang yung pinaka last na positive is dito sa main positive ng battery. Pero bago nyo ilagay itong mga wire niya, syempre itong socket niya ay test nyo muna gamit ang tester kung tugma ba, kung 0.369 hanggang 12 volts. Tapos tinest ko na din tong output niya, okay naman. Dito tayo maglalagay ng power negative papunta ng yung kung saan na tayo maglalagay ng mga ilaw o kaya electric fan. Tapos dito sa positive, dito tayo kukuha ng linya ng positive. Tapos itong C is sa charging. Magkaiba sila ng port. Siyempre ayaw mag-focus. So basta ang main, ang pinaka positive natin ay maghihinang tayo ng wire dito sa positive ng battery. Tapos lahat ng negative natin ay dito. So power negative, charging negative, battery positive. Itong battery positive ay battery positive, battery negative,
kukuha tayo dito ng supply, isang wire papunta dito. So negative sa battery, papuntahin natin dito sa battery negative. Tapos yung battery positive, ayun ay magiging supply natin ng positive. So ewan ko, magulo yung explain ko dahil first time ko magbuo ng ganito, at ito working na siya. So lalagay ko na lang dito sa transparent na lalagyan. Ayan, nakapaglagay na din ako ng kanyang mga ito. Dito mapupunta yung yan, yung dalawang port na yun ay para sa ilaw o 12 volts electric fan or any 12 devices. Tapos yung port na yon ay dun yung pag-charge niya. Tsaka inihintayin ko na lang yung LBD at ilalagay pa natin ito sa susunod na araw. Solar charge controller para pwede sa charger, pwede din sa solar panel. So kahit saan na tayong magpunta ay mayroon na tayong dalang power station. So update ko ulit kayo mamaya o kung kailan ko ulit gagawin to, dahil mahapdi na yung mata ko at hapon na. So pahinga muna. Alright. Success. So yun guys, ngayon ay brown out ito sa amin. Kanina pang alas 6 at hanggang mamayang alas 11 ng umaga. So yung ginawa natin na LiPo4 battery, wala pang ibang accessories. So ang nalagay pa lang natin ay mga wirings at saka BMS and active balancer. So wala pa yung yung cellphone charger at saka yung yung LBD at voltmeter. So ang pinagtitingin muna natin ng voltahe niya para hindi siya mag-drop ng, para ma-monitor natin siya at hindi siya mag-drop ng mababang voltahe, ay gumagamit muna tayo ng digital multi-tester. Tapos meron ako dito dati na yung clip charger para sa cellphone, yung 12 volts to 5 volts DC, ay yun muna yung ginamit ko ngayon para dun sa ating mini air cooler para mapandar natin kasi brown out, medyo mainit. So ipakita ko sa inyo, magulo lang muna ngayon dahil wala pa ngayong ibang accessories niya. So mano-mano muna tayo na nag-monitor ng kanyang voltahe para matesting na din natin kung gaano siya katagal. So pakita ko sa inyo. So ayan yung air cooler na binigay sa atin. May tubig yan. At ito yung ating multi tester digital. So nasa 13.28 pa siya. So, papatayin ko yan pag umabot ng 12.8 o 12.5. So ayan. Tapos ito, nakasaksak yung test probe magkabila at cleanip ko muna yung yung ito clip charger para sa cellphone. So dahil 5 volts lang po to, ayan, yan muna ginamit natin at nakapag wirings natin tayo. So pagtapos natin ma-wiringsan yan at may lagay yung ibang accessories, ay tatakpan na natin at isi-sealed natin. So hindi na natin yan bubuksan para walang magalaw na pyesa, walang maputol na wire. So tatakpan natin yan at isi-sealed na natin mabuti. So naglagay na ako ng dalawang 12 volts socket doon, paglagyan ng mga 12 volts devices. So tapos diyan sa gitna ay diyan ako maglalagay ng voltmeter at ng cellphone charger para pwede tayong mag-charge kahit saan. Yun. So yan muna yung pinapagana natin.
At yan pa yung kanyang voltahe. So sana tumagal para worth it yung ating gastos at pagod. Alright, update ko ulit kayo mamaya kung gaano siya katagal na gumagana. Yan lang. Alright. So update ko lang ulit kayo guys after 1 hour mula 13.28 ay ngayon ay 13.25 na siya. So ang nabawas lang ay 0.3, tama ba? Ang nabawas lang sa loob ng isang oras. So matipid siya. Ay makunat yung battery. So sana tumagal siya kahit 2 to 3 hours. 3 to 4 hours, ganyan, pwede na yan. Masaya na ako. Dahil sa lead acid dati na gamit ko ay napakabilis malobat. So ayan. Alright. Makabasa pa ito. So ayun guys, update ko lang kayo sa ginawa kong mini power station na pwede natin ilagay sa solar. Nakapaglagay na tayo ng mga pwede nating paglagyan ng mga ilaw, voltmeter, itong cellphone charger. So ayan, gumagana na. Meron na ding LBD sa loob. So ito gumagana na siya. Itong tawag dito, cellphone charger ay nabili ko, gumana naman siya ng 1 buwan. Pero nung nanood ako sa YouTube bakit ang tagal niyang mag-charge tsaka ang tagal niyang malobat, sabi ko parang may mali. So nanood ako sa YouTube at saka doon sa group na sinalihan ko, shoutout sa tropang Kalikot group page. So sinisit pala to ng kung ano yung battery mo. So kailangan ko siyang nakaset siya dati ng pang lead acid. So kailangan ko siyang i-set naman sa Life PO4 na battery. So nung siniset ko na siya, so nalagay ko na din yung solar charge controller. Sabi niya na pwede na tayong mag-charge dito gamit ang solar. Tapos dito ko na din siya na-monitor kung ilan pa yung yung karga niya, yung voltage niya. Dahil nung ginagamit ko yung LBD niya sa loob, bumababa na. Ito yung anong tawag dito, voltmeter niya na linagay ko ay lobat na yung LBD, nag-drop off na. Ito na ay yung LBD na abot na niya yung nakaset ko na 12.5 volts. Ito nasa 12.8 pa lang. So hindi ko makuha yung calibration niya, yung pag-set niya. So nilagay ko na to solar charge controller para dito ko na talaga siya ma-monitor. Pero wala namang problema doon kasi pag lobat na yung battery, kusa na siyang mamamatay. Hindi mo magagamit yung paglagyan ng charger niya, yung ilaw, kusa na yung mamamatay. At ito din, meron din siyang USB port. Pwede ka din diyang mag-charge ng cellphone. Pero dito sa loob niya, buksan lang natin. Rin natin. Ayan. So mayroon akong linagay yung ginamit ko dati sa mini air cooler. So ito yon, yung clip charger na ang input ay 8 volts to 24 volts DC. Ang output na 5 volts DC, 3000 milliampere. So para gagana to, ito, switch mo lang to, pwede ka nang mag-charge. Pero bibili pa rin ako ng ganito, yung cellphone charger talaga na para dito, para hindi na tayo bukas ng bukas.
Yan yung kanyang wiring. Easy, madali lang na lang nating bitbitin kasi andito na yung extra nating Type-C na cord. Meron din tayo ditong yung pang Android na cord. Tapos ito yung extension ng ilaw. So yun, dito na lahat. Kaya pwede nating bitbitin kahit saan tayo magpunta. So actually, nalagamit na namin to dun sa likod ng compound nung kailangan namin ng ilaw doon. Nadala ko na to. So matagal naman yung talagang buhay niya. Tapos nagagamit din dito pag burn out. So ayos naman, working. At ngayon, kaya ko video to dahil nag-i-edit na ako. Ngayon ko lang naisipang mag-edit dahil busy din madami ding ginagawa. Kahit maliit na tao, madami ding ginagawa. Pwede na! Kaya ito, okay na to. Napaliwanag ko na, pwede natin itong gamitin sa burn out. Dahil panay-panay ang bagyo, panay-panay din ang burn out. So ito, magagamit na natin. Electric fan, na yung mini air cooler. Pwede na tayong mag-charge ng cellphone. Dito pwede din yung yung isaksak dito yung wifi modem, yung mga niluludan na mga wifi. So pwede din dito. So dati ang balak ko dito, lalagyan ko pa ng inverter na yung 200 watts ba yun, para magamit sa laptop ng kapatid ko. Maliit pala tong battery ko, so alanganin na pwede kasi starting current pa lang daw nung inverter, lobat na to. Malakas pala mag-consume yung mga inverter. So eto, hindi pwede doon, negative. So pang cellphone lang, electric fan, ilaw, yan, nagana to. So yung mga paliwanag ko doon sa una kong mga video, pagpasensyahan nyo na kung magulo, tsaka magulo yung video ko kasi first time kong gumawa. So sana makagawa pa tayo ng isa pang ganito, kaya may magpagawa sa atin, diba? Dagdag income. Oh my God! Wow! So ayun, sana panoorin nyo yung mga susunod ko pang vlog dahil madami na akong naisip. Pero minsan talaga, aminin ko, nakakatamad mag-edit. So naisipan ko nga na na lang yung mga happy moments na lang, dito ko na lang i-save sa YouTube para pagdating ng panahon may papanoorin, di ba? Alam nyo na, gets nyo na kung ano yun. So, pero sa Facebook ko, nag-upload ako dun ng mga funny video. Hindi ko alam kung i-upload din. Naka-upload na din naman dito sa YouTube sa short clip. So yun, panoorin nyo na lang doon. At sana nagustuhan nyo. Kung ayaw nyo, huwag nyo na panoorin. Alright. So yun, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at nagsusubaybay sa ating vlog. Sana huwag po kayo magsawa at panoorin pa rin. So yun, hanggang dito na lang. Salamat. Camera, stop recording.